karaming pamilya sa Pilipinas ang ganito ang sitwasyon? Nandoon na sila sa isang lupa. Marahil mula pa sa panahon ng lolo at lola nila. Nagtatrabaho sila roon, nagtatayo ng bahay, nagbabayad ng buwis, at ang iniisip nila, 30 taon na kami rito. Amin na itong lupa. Automatic na. At ang kasong ito ang Heirs of Malabanan versus Republic GR number 179987 decided by the Supreme Court en banc on September 3, 2013 ang nagpaliwanag ng malinaw kung paano at kailan ang matagal na pag-aari ng lupa ay nagiging legal na titulo. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Pag-usapan ng kaso, kailangan nating maunawaan ang pinaka-fundamental na prinsipyo ng lupa sa Pilipinas, ang Regalian Doctrine. Ito ang doktrinang nagsasabing lahat ng lupa na hindi napatunayan na private ownership ay pag-aari ng Estado. Hindi ito nagsimula noong independence natin. Matagal na itong prinsipyo mula pa sa panahon ng kolonyalismo. At dahil sa Regalian Doctrine, ang bawat tao na naghahanap ng titulo sa lupa ay may burden of proof na siya ang kailangang magpatunay na ang lupa na iyon ay hindi pag-aari ng Estado. Sa kasong ito, si Mario Malabanan ay namili ng isang parcel ng lupa sa barangay Tibig, Silang, Cavite mula kay Eduardo Velasco. Noong February 20, 1998, nag-file si Malabanan ng application para sa land registration sa RTC ng Tagaytay City, Cavite. Ang kanyang argumento, siya at ang kanyang mga predecessors in interest ay nagtangkilik ng lupa at nasa possession ito ng mahigit 30 taon, openly, continuously, exclusively, at notorious sa ilalim ng bona fide claim of ownership. Para patunayan na ang lupa ay alienable at disposable, nagpresenta siya ng certification mula sa Senro o ang Community Environment and Natural Resources Office ng DENR dated June 11, 2001. Ang certification ay nagsasabing ang lupa ay verified to be within the alienable or disposable land per land classification map number 3013 established under project number 20-A. Sa desisyon ng RTC, pinaboran si Malabanan. Pinayagan ang registration ng nasabing lupa para kay Malabanan. Pero ang Republic of the Philippines ay nag-appeal sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at ang Court of Appeals ay binaligtad ang desisyon ng RTC. Sinabi ng Court of Appeals, hindi napatunayan ni Malabanan na siya at ang kanyang mga predecessors in interest ay nasa possession ng lupa mula pa noong June 12, 1945 o mas maaga pa. Umakyat ang kaso sa Korte Suprema at ito ang naging clarification ng Supreme Court en banc na ngayon ay pinaka-authoritative na gabay sa usapin ng land registration sa pamamagitan ng matagal na pagmamay-ari. Para sa Section 14, Paragraph 1 ng Property Registration Decree o PD 1529 na nagsasabing pwedeng mag-apply para sa land registration ang mga taong nagtatangkilik ng alienable at disposable public land mula pa noong June 12, 1945 o mas maaga, kailangan nilang patunayan na una, ang lupa ay dapat na classified bilang alienable at disposable na agricultural land of the public domain. Pangalawa, ang may-ari o ang kanyang mga predecessors in interest ay dapat nasa open, continuous, exclusive at notorious possession at occupation ng lupa sa ilalim ng bona fide claim of acquisition of ownership. Ikatlo, ang possession at occupation ay dapat simula pa noong June 12, 1945 o mas maaga pang petsa. Pero bakit nga ba mahalaga ang June 12, 1945?
dahil ito ang petsa ng Philippine Independence at ito ang piniling petsa ng batas, ang Public Land Act bilang ang pinakamahalagang petsa na pwedeng gamitin bilang simula ng possession para maging basis ng land registration sa ilalim ng Section 14, Paragraph 1. Sa kaso ni Malabanan, ang problema ay hindi niya napatunayan na siya o ang kanyang mga predecessors in interest ay nasa possession ng lupa simula pa noong June 12, 1945. Ang Senros certification na kanyang inipresenta ay dated 2001. Pinapatunayan lamang nito na sa 2001 ang lupa ay alienable at disposable. Hindi nito pinatunayan na ang lupa ay alienable at disposable na simula pa noong June 12, 1945. Kaya denied ang registration ni Malabanan. Pero may isa pang nilandas o tinukoy ang Korte Suprema. Ang Section 14, Paragraph 2 ng Property Registration Decree na nakabatay sa acquisitive prescription sa ilalim ng Civil Code. Para sa landas na ito, una, ang lupa ay dapat nang naging patrimonial property of the state. Ibig sabihin, hindi nito classified bilang public domain. Pangalawa, ang taong nagtatangkilik nito ay dapat nasa possession ng sapat na panahon ayon sa Civil Code. 10 taon kung may bona fide title at good faith o 30 taon kung walang titulo. Pero ang mahalaga, ito rin ay kailangan munang mapatunayan na ang lupa ay patrimonial property na hindi na bahagi ng public domain bago pa magsimula ang prescriptive period na 10 o 30 taon. Tatlong mahalagang aral mula sa kasong ito ang ating natutunan. Una, hindi automatic na ikaw ang may-ari ng lupa dahil matagal ka nang nakatira doon. Ang simpleng pag-aari kahit 30 taon o higit pa ay hindi sapat para maging batayan ng legal na titulo kung hindi mapapatunayan na ang lupa ay alienable at disposable mula pa noong kinakailangang petsa. Pangalawa, para sa land registration sa pamamagitan ng matagal na possession, kailangan ng DENR certification na ang lupa ay alienable at disposable at napatunayan ang possession mula noong June 12, 1945 o mas maaga pa. Ikatlo, ang tax declaration lang ay hindi sapat bilang katibayan ng pagmamay-ari. Makakatulong ito bilang indisya ng possession pero hindi ito conclusive proof of ownership. Kailangan ng mas matibay na ebidensya. Ang bottom line, kung matagal ka nang nakatira sa lupa at gusto mong ititulo ito, huwag mag-assume na automatic mo na itong pag-aari. Kumonsulta sa abogado, alamin kung ang lupa ay alienable at disposable. Mag-ipon ng ebidensya ng possession mula sa pinakamatagal na panahon. I-share mo ang video na to lalo na sa mga pamilyang naninirahan sa mga lupa nang walang opisyal na titulo. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.